Hindi siya nagbibiro. Pag pinag-uusapan ang kaligtasan, makinig kayo. Amen. Sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung, di ba, kapag nga ang barko nagbibigay kung paano ka makakaligtas kapag lulubog ang barko, lahat kayo nakikinig. Amen. Kapag sinasabing magkakapera tayo dito, lahat kayo attentive. Pag kayo ganito, sumali kayo sa ganyan, ganito, all eyes and ears kayo. Pero pagdating sa kaligtasan, ang tao binabaliwala, samantalang yaan ang buhay na walang hanggan na pupuntahan natin. Amen. Praise God. Sabi nga rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ipanganak, saan? Sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sinasabi na lang dito mga kapatid, makakapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Amen. Ano ba yan tubig at Espiritu na yan? Mamaya po mga kapatid. Hallelujah. Ang ipanganak sa laman ay sa laman nga. At ang ipanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Tayo po ay ipinanganak sa laman. Yan. Laman yan. Ito po, laman. Amen. Kapag nawala ng kaluluwa natin dito, wala na yang pakiramdam. Patay na yung tao na yan. Kahit na yan ay paupuin mo at ilibing yan. Hallelujah. Kahit pumunta ka sa sementeryo, kausapin mo yan, hindi sasagot yan. Amen. Kahit na yan, tinatawag na andun na sa taol at siya po ay patay na. Kahit yan ay kurutin mo, saksakin mo, wala na po yan. Amen. Praise God. Hindi na po yan rereklamo. Kahit paypayan mo pa yan ng mga dollars, hindi na ewan ko kung bumukas pa yung mga mata niya, ano? Wow, hindi po. Hindi na magbubukas ang kanyang mga mata dahil wala na ang tao na ito. Sabi nga, salaman ay salaman. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng born again? Ito po ay nanggaling sa salitang Griego kasi ang bagong tipan ay nasulat sa salitang Griego at ang luma ay sa Hebreo dahil ang mga tinatawag na Israelita noon ay naandun po sa sakop pa ng mga Romano at ang kanilang salita ay Griego. Ang ibig sabihin po daw ng born again ay hineten, anoten, nang ibig sabihin daw po ay born from heaven. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ikaw ay pinanganak dito sa mundong ito, ang iyong katawan ay para dito sa lupa. Pero kailangan mong ipanganak na muli para ikaw ay maging citizen doon sa langit at hindi dito. Kaya nga mga kapatid, sabi nga, born from heaven. Kailangang ipanganak ang iyong spirito doon. Saan? Sa langit. Amen. Dahil sabi po diyan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang ipanganak sa laman ay sa laman niya at sa spirito ay sa spirito nga. Sabi nga, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan mo nga kayo'y ipanganak na muli. Amen. Hindi po ako nagsabi niyan, kundi ang ating Panginoong Diyos. So sapagkat ganun na lamang ang pagsinta, bago po sabihin ito, sinabi muna ng ating Panginoon na ikaw ay kailangang ipanganak muli. Shall we say praise the Lord? Tapikin mo nga yung katabi. Yan. Sabihin mo, makinig ka. Yan. Tapikin mo sa kanan. Sabihin mo, makinig ka. Yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Meron po tayong bibigyan ko kayo ng tinatawag na permiso. Amen. Kapag medyo di nakikinig katabi mo, pwede mong itapikin. Amen. Praise God. Hallelujah. Bago niya pasabihin ito, sinabi niya muna ang mga kaparaanan ng tinatawag na kaligtasan. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ano po ba ang born again? Praise God. Ang born again ay hindi po isang religious o sekta. Amen. At hindi rin po yan na tinatawag na kabila ay isang
organization or asosasyon. Kasi dati, nung po ako ay sinabing born again, sumama lang po ako sa isang samahan at pumalakpak ang kamay, nagkanta-kanta, born again na raw po ako. Amen. Praise God. Sumama lang ako doon, born again ka na, congratulations. May isa pa, may kaklase ako nung college at sabi, gusto mo bang maging born again? Ano ba yan? Sige, sumama ka sa akin. Dinala ako sa isang room na walang tao at sinabing, pray tayo. Lord, tinatanggap kita bilang personal na tagapagligtas at ganito at ganon-ganon at ikaw ay born again na. Mga kapatid, hindi rin to isang organisasyon o asosasyon. Amen. Ang born again ay hindi rin po physical birth para kayo'y ipanganak muli. Amen. Kundi ang born again, mga kapatid, ito po ang sinasabi ayon saan? Sa Biblia. At hindi po ayon sa church na ito. Hindi rin po ayon sa akin. At hindi rin ayon sa aming samahan. Ang born again po, ayon sa Biblia, ay tinatawag ito ang itinuturo ng Panginoon para tayo makakita at makapasok sa kanyang kaharian. Amen. Shall we say praise the Lord? Amen. Pangalawa po, ito po ang kapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Ayon sa chapter 3 and verse 5. Ito rin po ay tinatawag na kinakailangan mangyari sa tao. Yan po ang sinasabi sa verse 7. Hindi po lang sa pinipili ng Diyos. Kailangan po tayong lahat po, mga kapatid, ay tinatawag na ma-born again. Praise God. Hallelujah. Shall we say praise the Lord? Amen. Lahat ng gusto maging born again, magsabing hallelujah. Amen. Praise God. Siguro may kinakausap ang Diyos sa mga oras na ito. Amen. Praise God. Ang born again po, mga kapatid, hallelujah, sabi rito sa Acts 2:38, sinabi sa kanya ni Pedro, ito po yung sa tubig, hallelujah, mangagsisi kayo. Ibig sabihin, magsisi. Lahat ng kasalanan na magsisi. Amen. Hindi po ako nagsabi. Yan po sinasabi sa Acts 2:38 o Gawa 2:38. Magsisi kayo. Amen. At magpabautismo. Amen. Ang bawat isa sa inyo, sabi rito, sa pangalan nino? Amen. Isa lang po ang binanggit doon. Amen. Nung nagbabautismo na po ang ating mga apostol, sa pangalan lang ni Jesucristo ang ginamit ng ating Panginoon. Kung kayo'y nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, mga kapatid, hindi yan ang kaparaanan ng Diyos. Amen. Hindi yan ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos na sinasabi. Kaya nga, iisa lang, wala kayong mababasa sa Biblia. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, kahit pabali-baliktarin nyo at basahin nyo lahat ng pahina sa Biblia, wala po kayong mababasang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung di sila'y sumunod at kilala nila ang Ama, kilala nila ang Anak, at kilala nila ang Espiritu Santo, na iisa lang ang pangalan, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Magsisi ang bawat isa sa inyo. Hindi sinabi dong, ikaw lang, kayo lang, exempted kayo. Hindi po, mga kapatid, lahat, dahil ito ang pamamaraan ng Diyos sa lahat ng tao. Kung hindi tayo susunod, mga kapatid, hindi kayo sumunod sa akin, kundi hindi nyo sinunod ang ating salita ng ating Panginoon. At sabi rito, sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan, kahit na ikaw ay magkumpisal na magkumpisal, araw-araw, gabi-gabi, at wala ka ng mga bagay na ito, hindi ka pa rin mapapatawad sa inyong kasalanan. Sinasabi ko lang po ito sa inyo, mga kapatid, dahil marami ng katuruan sa panahon ngayon na naririnig natin,
wala ayon sa salita ng Diyos at hindi kagustuhan ng Diyos. Amen. Na napapahamak lamang ang mga tao. Bakit? Para sa ipagpapatawad ng kasalanan. Hanggang ngayon, kung hindi ka pa nababautismohan sa pangalan ng Jesus, sasabihin ko sa inyo, Biblia ang sasagot sa inyo at ang Diyos ang magsasabi sa inyo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin napapatawad sa iyong mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At sabi rito, at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tingnan nyo po mga kapatid. Hallelujah. Ang bautismo mga kapatid, sabi rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Yan po yung sinasabi sa Mark 16:16. Hindi po ako nagsabi niyan, kundi ang Panginoong Diyos. Kung hindi kayo nabautismuhan at sumampalataya, wala pong tinatawag na kaligtasan. Amen. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay, sabi diyan, hindi po ako nagsabi niyan. Sabi po yan sa Biblia. Amen. Praise God. Ano nga ba ang bautismo? Ang bautismo, mga kapatid, ay ang paglubog sa tubig. Ito po ay galing sa Griego na ibig sabihin to dip into. Alam niyo po, yung tinatawag na binyag, ang pagbuhos po sa ulo ng bata, ang tawag doon ay cheo. At yung wisik, ang tawag doon ay radtiso. Ibig sabihin, magkaiba po yun. Ang bautismo, mga kapatid, ay ibig sabihin, ilubog at umahon. Ito po ay nagsisimbolo ng ating, ang pagsisisi po ay pagkamatay natin. At ang paglubog po ay tinatawag na paglilibing. At ang pag-ahon po, mga kapatid, kayo po ay bago na nilalang dahil pinatawag na ang inyong mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Anong sabi ng ating Panginoon? Tingnan nyo po, sinabi po mga kapatid, sabi po rito, ang ating Panginoon din ay binautismuhan. Sabi nga, ni Juan Bautisma, sabi rito, Panginoon, hindi ako dapat magbautismo sa iyo dahil kahit siya makasalanan at wala siyang makitang kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Amen. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Yaan ang nararapat sa atin. Ibig sabihin, sa Kanya lang ba? Hindi. Sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, huwag natin balewalain ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Marami tayong naririnig sa salita ng tao. Praise God, na minsan pinanghahawakan pa natin yung mga bagay na yan. Pero ang salita ng Diyos, yun dapat ang ating paniwalaan at ating pansampalatayan dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay ang ating kaligtasan. Amen. Praise God, kung ating Panginoon, sabi nga, yan ang nararapat sa atin Ibig sabihin, pati siya, alam niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon, kung nakikita niyo yung mapa na yan, nanggaling siya po sa Sea of Galilee. Amen. Naglakad siya magmula doon sa Galilea hanggang doon sa ilog na Jordan, kung saan doon nagbabautismo si Juan Bautista. Amen. Para lamang siya ay magpabautismo. Isang bagay lang at iisa lamang mga kapatid ang kanyang layunin, kundi magpabautismo kay Juan Bautista. Bakit? Napakahalaga po, bago po magsimula ang kanyang ministry, siya muna ay nagpabautismo. Ilang taon ba si Jesus nang siya ay nagpabautismo? Ilan? 19? Ilan? Buti pa itong mga bata. Ilang taon? Sa mga nag-aanod sa church, ilang taon? Ilang taon? Kayo? 30 anyos. Ibig sabihin, hindi siya sanggol na lilublob sa tubig o binuhusan. Siya po ay wala po kayong mababasa sa Biblia na ang bata ay kailangang, ano tawag doon? Bautismuhan. Hindi po bautismo yung buhos, cheo yun sa salitang Griego. Amen. Wala kayong makikita, kundi ang tao nung araw ay binabautismohan na 30 anyos na may sapat ng pag-iisip at pagdidesisyon.
Amen. Na kaya nang tumanggap at magsisi sa kanyang kasalanan. Praise God. Hallelujah. Kung tayo po ay nasa wastong pag-iisip, wastong gulang, mga kapatid, at kaya na po natin magsisi at tumanggap sa ating Panginoon, then, pwede po tayong tinatawag na tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Tandaan nyo po, ang bautismo ay hindi isang relihiyon. Amen. Hindi ko itinataas ang Some Church, ang UPC, dahil lang sa bautismo at magkaroon tayo ng miyembro. Hindi po. Ito po ang pamamaraan ng Diyos. Saan? Sa kaligtasan. Amen. E di sana itinaas ko na lang yung UP, United Pentecostal, itinaas ko na lang yung Some Church, na umattend kayo rito, magkakaroon kayo ng kaligtasan. Hindi po. Ito ang pamararaan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kung hindi tayo susunod, mga kapatid, at tayo po tinatawag na pinabayaan natin to, hindi po malupit ang Diyos. Kundi tayo po ang malupit sa ating sarili. Dahil hinayaan natin ang ating sarili, kaluluwa, na mapahamak. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Hindi to po pamamaraan. Hallelujah! Ng iglesyang ito. Hindi ito rin po pamamaraan ng inyong pastor, kundi po ito ay pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito ang aking pamamaraan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi nga, hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng ating mga tinatawag na pagtulong, nakatulong na ako, mapupunta na ako ng langit. Di ba? Kung pwede lang ganyan pero hindi ko sinasabing huwag kayong magtumulong. Amen. Hindi sa ating pwedeng gawa na ating pong ipagmalaki. Amen. Nagbigay ka dun sa namamali mo sa kalye, naka-selfie ka pa. Hindi po, mga kapatid. Praise God. Ito po ang pamamaraan ng Diyos. Tabi-tabi po, mga kapatid, hindi po ako bumabanat ng ibang reliyon. Ang sinasabi ko lang po ay yung katotohanan ayon sa Biblia. Mga kapatid, dati rin po akong nasa inyong kalagayan. Pero salamat sa Diyos sa katotohanang ibinigay niya sa akin. Amen. Ako po ay napatawad sa aking mga kasalanan. Praise God. Aminado po ako. Halos nung high school ako at nung elementary ko, mga kapatid, halos laman ako ng church. Amen. Elementary ko, pinagtutulakan ako ng aking mga magulang na magsimba, umattend ng mga religious activities. Amen. Pero ang buhay ko, mga kapatid, ay ganun pa rin at hindi nagbabago, na para bang ang buhay ko ay palala na ng palala, nang akala ko ang kaligtasan ay napakasimple lamang na namatay ng ating Panginoon Jesus para sa aking sa aking kasalanan. Ligtas na ako. Tapos na. Hindi po, mga kapatid. Dati po ako, kung nakikita niyo ako na ganito kabait, hindi po. Napakasalbahi ko nung araw. Naku, kung inuman at inuman, sana. Inabutan niyo ako noon. Grabe. Pamorningan. Pumapasok ako sa trabaho, halos sumusubsob na ako sa typewriter. Amen. Pag naghamon ng away, talagang away kung away. Pero salamat, niligtas pa rin ako ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Dati, sabi nga, lahat ng ero na andun na sa akin. Lasinggero, basagulero, ano pa? May hinihintay kayong isang ero, kayong mga lalaki kayo yung sabi ng apo ko, babaero. Amen. Totoo po yan. Praise God. Dahil hindi ko nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Oo, uma-attend ako ng mga religious activities. Pero, mga kapatid, hindi ko nasumpungan sa mga bagay na yan ang katotohanan.
Amen. Hindi ko nasumpungan dyan yung tinatawag na maramdaman ko, ang tinatawag na Espiritu ng ating Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Nadadala na lamang ako ng tinatawag na kasalanan kung saan merong tinatawag na ganitong happenings na andun din ako. Amen. Dahil wala akong magawa sa aking sarili, dahil ako ay alipin ng kasalanan at hindi kailanman ako mapalaya-laya rito sa kasalanang ito hanggang dumating ang isang panahon, ang isang araw, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nang ako po ay nabautismuhan, dahan-dahang binago ng Diyos ang aking buhay dahil ako po ay nakalaya na sa aking kasalanan. Yung ako'y nabautismuhan, yung lahat ng kasalanan ko, iniwan na ng Diyos doon sa tubig at bago na akong nilalang. Yan po ang tinatawag na bagong nilalang. Mga kapatid, kung hindi natin ito pakikinggan, hindi ko po ako tinatawag na, kasi ang tao po mga kapatid, binigyan ng free will, binigyan ng kalayaan para magdesisyon sa kanyang sarili. Pero ilang sasabihin ko sa inyo, narinig nyo ang dapat marinig. Sana maunawaan nyo ang dapat maunawaan. Praise God. Hallelujah. Ang kaligtasan patungkol na binigay sa atin ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, nasa sa inyo kung paano nyo tatanggapin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God.